magandang araw sa atin, muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa manggagawa, magsasaka, sa ating mga guro, mga ordinaryong mamayan, ganoon din ang ating mga kababayan. Ngayong araw po nito ay muli, bubuksan din natin ang ating panibagong podcast. Ito po yung Tambayan Podcast. Ito po yung podcast po ng Bagong Alyansa Mga Bayan para po pag-usapan yung mga may init na issue. No? Ngayon po, kasing init ng sabaw, yung init ng impeachment at saka siyempre 4 na dekada na po yung EDSA, no? EDSA 40. So pag-ugnayin po natin yan, pag-usapan po natin ngayong araw nito yan at mapalad tayo at makakasama natin yung ating unang naging guest natin sa podcast na ito. No? Muli ako si Teacher Vlad at makakasama po natin si kasamang Teddy Casino, ang National President po ng Bagong Alyansa Mga Bayan. Sige, Ted, baka pwede magpakilala ko ulit sa ating mga kababayan na walang sawang nanonood sa ating podcast. Walang sawang. Salamat, Teacher Vlad. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay online. Welcome muli sa ating Talakayang Makabayan podcast. Yan. Pares po kami mga bagong gupit, kasama natin, no? Oo. Sige. So, Ted, napakahalaga yung pag-uusapan natin ngayon, no? Ngayong araw nito, ilang linggo na lang ay February, EDSA 40, pero napakainit ang issue din ng usapin ng impeachment, no? At isa ko, at magkasama tayo doon sa complainant, no? Doon sa pagpapa-impeach kay BBM. Baka pwedeng bigyan mo na kami at ating mga kabayan, ano ba yung, bakit ba natin pinapa-impeach si Marcos Jr.? Alam mo yung impeachment, yan yung tanging paraan na pwede nating, at least sa ilalim ng konstitusyon, na pwedeng tanggalin, panagutin ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi lang ang Pangulo, pero yung pinakamatataas na opisyal ng ating bansa. So that covers the President, Vice President, mga miyembro ng Korte Suprema, at saka yung mga constitutional commissions, Commission on Audit, Commission on Human Rights, Commission on Civil Service. At itong impeachment na ito ay particular sa President because the President is immune from suit. Hindi mo naman pwedeng kasuhan ng Presidente. At syempre, yung resignation naman, yun na yung nasa kagustuhan niya. Pero kung ang mamamayan ang magpapatanggal sa isang Presidente, impeachment talaga ang paraan sa pagpapanagot at pagpapalit sa pwesto. Mahalaga na sa pagkakataong ito, tayo ay dumaan sa proseso ng impeachment dahil sa ating reklamo nga, talagang napakalaki ng papel ng Pangulong Marcos. He played a key role dito sa flood control anomalies. Yung mga anomalya kaugnay ng ghost projects, overpriced, substandard flood control projects. At ang papel niya dito ay mula sa pagdidisenyo ng budget hanggang sa actual implementation ng project, hanggang sa pagtanggap ng mga impact, involved ang Presidente. At yun na nga, impeachment is the only way na ito ay mapapag-usapan natin at siya ay pwedeng mapanagot. So nabanggit mo din, matindi yung pag ini-impeach, matitinding kaso ang inaano natin sa kanya, no? Nabanggit mo, yung wala nalaman mo, kung nga pala, no, kahit hindi lang pala yung top 5, pati pala yung mga nasa mga commission na election na mga Yes. Pwede bang bigyan natin ng ating mga kababayan? Kasi alam ko may 3 mabibigat na usapin kung bakit natin siya pinapa-impeach. Oo. Unang-una, yung papel ni President Marcos sa mismong disenyo ng budget. Okay. To the point na yung budget, hindi lang siya ninakaw na waldas due to the flood control projects, kundi sa pangkalahatan, sa halos lahat ng infrastructure projects. No, yung disenyo kasi ng budget, yung budget proposal ng Presidente was based on a formula. Okay. Ang tawag dito yung BBM parametric formula. Okay. No, ano pa lang, doon pa lang sa yung initials, kuha mo tayo. Pero yung BBM, hindi Bongbong Marcos. Ito ay ang baseline, balanced, managed budget formula ng DPWH. Okay. Ngayon sa baseline,
unahin natin yung baseline. Ibig sabihin lang naman ng baseline, the budget allocations to the congressmen, sa mga district ng congressmen, ay pinatay nila sa mga nakaraang allocations for the last 10 years. So okay lang yun. Ibig sabihin, nagbabatay sila sa historical na natatanggap ng bawat distrito. Yung balance, dito naman nila pinasok ano yung mga factors like poverty incidence, yung population, land area. So, dyan din binatay kung magkano matatanggap bawat distrito. So, okay rin lang yun. So, very scientific. Baseline, balance. Yung pangatlo ang mabigat, managed. Ayun. Kasi dun sa managed budget, dito na pinasok yung sinasabi nilang priorities ng leaders ng ating bansa. So, ibig sabihin, kahit ano pa yung napag-usapan dun sa baseline, sa balance, kung ano ang gusto ng presidente, o ng vice, o ng speaker of the house, o ng Senate president, yun ang tawag nila dyan, extraordinary parang conditions. Okay. So doon pumasok yung naging papel ng leadership, particularly the president, sa pagbabago-bago kung magkano ba ang allocations. At ang resulta ng BBM parametric formula is that kung sino yung malapit sa presidente, O malapit sa kusina. sino ang kaalyado ng presidente malapit sa Malacanang, siya ang nakakuha ng pinakamalalaking mga allocables na tinatawag. Ayun. So, halimbawa, si Speaker Martin Romualdez, Ako. si Sandro Marcos, Mag-anak. oo, yan sila, si Speaker D. Okay. So, itong malalakas, ito yung malalapit sa kusina, sabi mo, Oo. sila yung nakatanggap ng pinakamalalaking allocables Allocables. na tinatawag. At yung allocables na yan, mahalaga yan dahil yan yung mga, kung dating tawagin ay mga pork barrel projects. At dyan ang bumula yung mga kickback Ayun. ng mga politiko. So that's one, yung naging papel ni President Marcos through the BBM parametric formula in allocating the budget sa mga politiko Okay. na siyang naging, at dito nga nanggaling lahat ng kickbacks. Pangalawa, yung mismong pondo ng presidente, yung unprogrammed allocations. Mm-mm. Yung unprogrammed allocations kasi, ito yung pondo na lump sum, Mm-mm. walang detalye yan, Oo. nasa budget, nakalagay lang for infrastructure. Yes. Pero ang may tanging otoridad na mag-release niyan ay yung presidente. Presidente pa rin. At nung time ni Bongbong, lumobog ang unprogrammed allocations. Okay. At doon nga sa naging records, more than 200 billion ang dumaan sa presidente through the unprogrammed allocations. And more than 100 billion dyan ay napunta sa flood control projects. And again, sabi nga mismo ng mga nag-testify sa Senado, si mga taga-DPWH officials, lahat ng flood control projects, may commission yan. May commitment ang tawag. Ayun, oo. Commitment. So the fact that the President himself authorized the release of more than 100 billion na ganyan classic projects, may pananagutan siya. Mm-hmm. Ngayon, hindi lang yan. Pangatlong naging papel ng Presidente, at dagdag pala natin doon sa BBM parametric formula, ang Presidente mismo nagpasok ng 100 billion Oo. ng sarili niyang insertions na tinatawag. Ito yung meron ka ng budget proposal, nagpasok ka pa ng iba pa. Okay. So, yun, kasama yun dun sa una. Yung pangatlo, ang sinasabi natin, ang Pangulo mismo ay nakinabang sa kickback. Okay. Kasi syempre, bakit naman niya pakikialaman yung formula? Bakit niya papalubuhin yung kanyang unprogrammed allocations? Syempre, meron siyang pakinabang doon. And kickback mismo, ayon mismo sa testimonya ng ni Undersecretary Bernardo, at least 8 billion pesos ang kickback na nakuha ni Pangulo Marcos dito sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects. Pero kung pakikinggan natin si dating Appropriations Chair Saldico, as much as 56 billion ang napunta sa presidente. Ito yung monthly na nire-remit niya Laki pala. ng 2 billion. 2 billion a month ang nire-remit niya. Sila ni Speaker Romualdez nire-remit para sa Pangulo. So ang tanong, saan ginagamit ng Pangulo? Tingin ko, syempre meron na rin dyan napunta sa sariling bulsa, pero mukhang bulto ng pondong ito ay napunta sa eleksyon. Ayun.
So pagpopondo ng kanyang mga kaalyadong kandidato. So ganyan naman ang political dynasty, di ba? Correct. Pag nanakaw ka ng pera ng bayan, para gamitin mo sa pang-eleksyon, pambili ng boto, makinarya, at iba pang mga gastusin sa eleksyon. Tama. Bakit mo, Ted, kanina yung allocables, tapos yung malapit sa kusina. Kasi ilang araw na lang ngayon, di ba? Yung usapin kasi ng impeachment, alam naman natin ng mga kababayan kung sino nasa kongreso, no? Ano ba yung pagtingin natin dito? Dismiss ba? Ano ba? Kaya talagang suntok sa buwan, sabihin na natin, uphill battle ito dahil mismo mga congressman ang nakinabang sa ganyang sistema. Parang hindi natin maisip na ang mga congressmen ba isusuplong nila ang presidente. Sila mismo nakinabang dyan sa mga allocables, sa mga kickback. But still, kailangan dumaan sa ganyang proseso kasi yan ang tinatadhana ng batas. Saan ba tayo tatakbo? Hindi nga natin makasuhan si Pangulong Marcos sa regular na korte, even sa ombudsman. So, sinasabi natin, tungkulin ng congressman yan, tungkulin ng senador yan. Kung hindi nila gagawin, problema nila yan. But as far as tayo mamamayan ay concerned, ito ang prosesong binibigay sa atin ng pagkakataon at yun ang ginamit natin. Ngayon, nung hearing sa Committee on Justice, dinadaan nila sa teknikalidad. No? Sinasabing there is no substance. No? Yung, sa form, pasado Oo, sa form, sufficiency in form. Sabi nila, kulang sa sustansya Tapos ang sinasabi nila palagi, kasi yung ebidensya, mahina, etc. Of course, yung sufficiency in substance, hindi pa naman usapin ng ebidensya yan Ang usapin lang sa sufficiency in substance, meron bang mga aligasyon na kung totoo, impeachable. Okay. Yun, malinaw naman yun. Pero ang sinasabi ng mga nagsalita doon sa Committee on Justice, palagi nila sinasabi kasi kulang ang ebidensya. Hindi naman nila binibigyan ng pagkakataon yung mga complainants na maglahad ng ebidensya. Kaya very unfair yung nangyari. Kasi kung ebidensya lang pag-uusapan, alam mismo ng mga congressman na merong ebidensya. In fact, isa sa kanila, may hawak na mga video, tsaka may hawak pang mga exchanges ng messages na nagpapakita ang Pangulo mismo at yung mga malalapit niyang opisyal kasama sa negosasyon dito sa mga kickbacks na ito. Ngayon, ayaw na nilang paabutin dyan. Kaya sa maagang pagkakataon pa lang, sufficiency in substance, pinatay na nila. Dahil alam nila kapag umabot sa hearing, lalabas at lalabas itong mga mabigat na ebidensya nito. Pero sa tingin mo, Ted, dahil ganyan, pagtingin tayo, yung impeachment, papatin, may pag-asa pa ba, mag-usapan yung usapin ng impeachment o yung kaso ng corruption? Kasi nabagit ko kanina, parang hawak natin, may hawak tayo. Pag-uusapan ito, labas na sa impeachment. Ayun. Kasi nagsimula na yung 1-year prohibition. So, ngayong linggo, inaasahan na ipapasa na sa plenaryo yung pag-dismiss ng impeachment. Malamang, kung pag-uusapan man itong mga ebidensya ito at yung iba pang kaso ng korupsyon, hindi na sa balangkas ng impeachment ni Pangulong Marcos, kundi sa usapin na ng pagpapanagot ng lahat. Okay. Yung kasama na dyan yung mga kakasuhan ng ombudsman. Kasama dyan yung mga may mga existing ng mga kaso, itong kay Saldico. Sundo na siguro, and of course, kapag tayo ay nagsama-sama sa mga pagkilos, sa lansangan na natin ito pag-uusapan. Correct. Ito yung mga public venues kung saan dapat lang pag-usapan yung mga ayaw nilang pag-usapan sa impeachment process. Nabanggit mo usapin ng pagkakaso pa pumanagot, no? At nakikita natin, si Revilla, tapos ilang mga kontraktor. Tingin mo, para malaman lang ng taong bayan, gaano ba kahalaga na ma-impeach, makulong ang mga malalaking, mga nasa tuktok ng mga, sabi natin, hari at reyna ng mga kurakot na ito? Mahalaga yan kasi kailangan nila managot. Unang-una, kailangan talaga managot lahat ng sampot. At mahalaga yan para magsilbing tanda sa iba pang mga opisyal na huwag gagawin itong mga bagay na ito. Ngayon, in the past, ang bahaging ginagawa dyan, sige, may makukulong na ilan, may makakasuhan na ilan, eventually, madidismiss, eventually, papawalan sala.
At tapos, magkakalimutan na. Correct. Yun ang ayaw natin mangyari. Kaya, hindi mangyayari yan kung tayo ay tuloy-tuloy sa pagtutulak at paniningil ng pagpapanagot sa mga ito. Kaya mahalaga pa rin na tayo ay maramdaman pa rin nila, maramdaman ng mga nasa taas na hindi tayo kontento sa ginagawang whitewash ng Senado, hindi tayo kontento sa napaka-selective na pagkakaso ng ombudsman. At ang panawagan pa rin natin lahat ng sangkot ay dapat nandun. Ayan. Hindi lang yung kung sino-sino lang sangkot. Oo. Hindi lang na maliliit na isda. At hindi lang sampulan. so far, karamihan ng kinakasuhan, mga DPWH officials, Oo, mga district level. Oo. Nabanggit ng ating at mga kabayan, nabanggit ni Saman Dede yung usapin ng pakikisakot, napakahalaga nun, no? At 40 years, nakisangkot tayo, marami tayo nakisangkot, babas tayo sa EDSA. Ngayon, gugunitain natin, Ted, yung 40 years. 40 years. 40 years. Nasa ka ba nun? Ako kasi na-interview kita nun, sabi mo, nasa ka ba nun? Ako kasi, sinama na ko ng tatay ko. Sa EDSA, nasa ka ba nun? Pumunta ako ng EDSA noon. EDSA. 3 araw yata ako nagbaba doon. Eskwelahan ko kasi yung Lasal Green Hills. Katabi lang nun So doon lang kami natutulog. Okay. Nakikitulog lang kami sa mga brothers doon. Ayun. So medyo malapit tayo sa action. Pero at that time, lang ako doon. Nirod lang ako Nirod ka pa lang doon. Oo, nakikisali-sali lang ako. Osyoso lang tayo. Correct. Kaya ako natatanong din daw mga babae. Kasi Marcos Senior noon no? Tapos Marcos Junior ngayon. Sa tingin mo, meron pang bago sa sistemang umiiral? So sa pinang kilusan, ano ba ang ating mga huhusga? Ako, walang duda may pagbabago naman. May pagbabago. May pagbabago naman. Ang tanong talaga dyan, para kanino yung pagbabago? Iyon, nga. Kasi kung pagbabago lang, sige, nandiyan na yung nabalik yung media, diba? Nandiyan na yung may kongreso tayo, may senado. Nawala dati, sino ba yan? Supposedly, may korte ng may check and balance na wala ng martial law. So may pagbabago, pero sino ang nakinabang sa pagbabago? Ang nakinabang pa rin, yun pa rin mga nasa taas, yun pa rin mga malalaking negosyante, yun pa rin malalaking may lupa, mga politiko, lalo na yung mga political dynasties. Para sa karaniwang tao, lalo na sa usapin ng kalagayan sa buhay, usapin ng sahod, usapin ng presyo, usapin ng serbisyo ng gobyerno, parang wala rin makabuluhang pagbabago. Yun ang problema natin. Kaya nga nakabalik ang Marcos Dahil ang naging narrative ng Marcos, mas mabuti pa ng martial law. Maganda buhay. Oo nga, may ganun narratives. May ganun Kaya ang mga tao ngayon, lalo na marami naman sa botante ngayon, di na inabot yun. Di na inabot yung martial law, kabataan. Parang nadala sa ganyan na, baka nga ibalik natin ng Marcos kasi ng time nila, sabi nila, mas maganda ang buhay. Kasi nga, walang ramdam na makabuluhang pagbabago sa buhay ng karaniwang tao. Pero nakita natin na yung bumalik din yung tinding pagnanakaw, yung mga paglabag sa karapatang pantao, yung pagpapakasangkapan sa mga dayuhan, pagpapagamit sa Estados Unidos ng Amerika ng mga Marcos. Yan din ang nakikita natin ngayon. So, para sa akin, very relevant na sa ika-4 na taon ng EDSA, balikan natin ano ba yung mga pinaglaban natin at patuloy natin pinaglalaban at sa ilalim ng anak ng diktador na si Marcos, kailangan tuloy-tuloy po yung ating paglaban. Lalo na dito sa usapin ng corruption and accountability at yung paghangad natin ng makabuluhang pagbabago para sa mga kamayan. Hindi para sa iilan lang. Tama na ba nabanggit mo din? Siguro huling bahagi, ano ba ang plano ng bayan sa Kabayan 25? No? Kasi daming issue, hindi lang sa pinaka-corruption. Nandiyan yung tuloy-tuloy na pananakot na ng US, no? Pakikialam ng US sa militar, yung sa issues lupax. Ito, yung sa Bandang Laguna, no? Yung inaharas yung ating mga kapatid doon, no? At tuloy-tuloy yung issue ng presyo ng bilhin, Sara impeachment. Tataas na naman ang gasolina. Bukas na naman, every Tuesday. Sige nga, ano ba? Sa 2025, saan ba magkikita-kita tayo? Siyempre, dahil anibersaryo ng EDSA. So, EDSA, ang target natin February 25.
At mainam naman, nag-uusap-usap na yung iba't ibang mga grupo. Ayan. Yung nakaraan kasi may grupong EDSA, may grupong Luneta. So mukhang nagkakaayos na ngayon na iisang pagkilos na lang sa darating na February 25. So yun po ang plano. Particular sa bayan, ang iniisip natin, kung oras at oras pag-uusapan, mga bandang 1:00 hanggang 4:00, nais natin magkaroon ng programa, malamang sa kanto ng Ortigas at EDSA, no, dun sa tapat ng EDSA Shrine. At doon tayo magpapahayag ng ating mga saloobin, at doon tayo magsasama-sama para ipakita ang ating pagkakaisa. And then, alam natin, 4:00, mayroong prosesyon. Pangumunahan ito ng mga taga-simbahan. Magkakaroon ng misa ng 6:00. So, ang pinaka-rally, ang iniisip natin ay sa maagang bahagi ng hapon, so mga 1 to 4 or 1 to 5. At sana ay makadalo ang lahat ng pwede, dahil nga mahalagang makita ng mga nasa kapangyarihan na nagkakaisa pa rin tayo laban sa korupsyon, para sa pagpapanagot ng mga sangkot, at para sa makabuluhang pagbabago sa sistema ng politika at ng ekonomiya na hinangad natin noon 40 years ago sa EDSA, patuloy natin pinaglalaban. Ayun, maraming salamat, Ted. No? Nakita niyo yung sinabi, narinig niyo yung sinabi ni kasamang Ted. Kukunin ko yun, Ted. Kailangan makita ng nasa itaas na ang mamamayan ay kumikilos. No? Kaya po yung usapin po ng impeachment, no, mga kababayan, may dikit po yan sa sikmura, sa mababa, sa usapin ng pagbaba ng presyo. At kailangan makita natin saan magsisimula ito. No? At yung impeachment, hindi lang kay President Marcos, dahil meron din isa pang impeachment complaint Yung kay Sara. against Vice President Sara Duterte naman. Pareho kung pagpapanagot ang ginagawa natin, whether kay Marcos o kay Duterte. At yung Kasi isa pang, di ba? pareho silang may pananagutan. Correct. May Oh. kasalanan. At saka yung tatay niya, February 23. Siyempre. Pananagot yan. Sa mga tatay nila, ganun din. Ganun din. Kaya muli, ako po si Teacher Vlad, no? Kasama natin si kasamang Teddy Casino. Ito po ang Tambayan Podcast. Ito po ang Talakayang Makabayan Podcast po ng Bago Alliance sa Makabayan. So, katulad po ng sinabi ni kasamang Teddy, magkita-kita po tayo sa February 25, no? Para hindi lamang simpleng gunitain ang EDSA 40, kundi lalong tuloy-tuloy nating usapin ng paglaban, no? Lalo na sa hindi pa natatapos ang laban, Ted, no? Hindi pa natatapos ang laban ng mamamayan sa iba't ibang mga issue. So, muli, ako po si kasamang Teacher Vlad at palakpakan po natin si Teddy Casino. Maraming salamat po. Buhay kayo.